Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Bali kahapon or nung isang araw pa lang, ano na to, nakita ko na to, kaso natatakot ako. Siyempre, pinauna ko yung mga ibang mga pinauna ko yung ibang mga kasamahan ko dito na mag-content. Sabi ko, di pagtapos na nila, tsaka ako ilalabas. Okay kay Ma'am Wang Yuni, shoutout yan. Shoutout sa, mamaya ako na kay shoutout. So, ito yung ibang mga nakita nating ebidensya mapatungkol dito kay James Kumar. So, yan, makita nyo, oh. So, lilakihan pa natin. So, ayan po yung pinaka, ayan, mas malaki, oh. So, ayan po yung kaso. Oh, ayan, oh. This aka Manjinder James Kumar, 35 Indian national. Oo. So dito may dito si Ma'am Gemma Sumido ang parang nag-file nitong kaso na to at nanawagan siya kay Ninoy or kay Noynoy Aquino ng mga panahon. 2015 pa ito eh. Oo. 2015 pa itong kaso na to. Oo. So may mas magandang explanation dyan. Ito papanoorin natin. Wait lang, ito pa yung yan pa yung iba ng mga ebidensya para kay Kumar. Oo, tapos meron pa nga dito yung parang may tama siya ng baril yan, no? May sugat siya. Oo, may kita niyo, no? May sugat. So talagang to, tapos ang saklap pa nung sinabi niya. Ang saklap nung sinabi niya ho doon sa babae. Ito, panoorin natin. Saan ba yun? Sinend ko dito yun eh. Okay? Ito. Ang saklap nung sinabi niya doon sa babae. So, ito yung post nung babae nung 2015. Oo, nung 2015, no? So, ano na lang natin. So, ito yung mga photos. Oo, ano ba to? Bakit Naku, hindi ko guys, hindi ko makita yung niya. Wala pa pala akong FB rito. Ayan nyo. So dito na lang tayo sa saan yung post nyo at hindi makita? Oo, so hindi ko makita yung mga post. So bawal. So dito tayo sa in-upload tawag dito ni Jojo de Guzman. So dito nakita natin, so ito yung in-upload ni Jojo de Guzman. Dito natin anuin pa yung iba na mga pinagagawa nito ni James Kumar, no? Bruin nyo ang bilis ng no? Biglang lumabas talaga yung pinaka-issue niya. Oh, grabe, oh. So, ito, panoorin natin. With regard dito kay James Kumar. So, as you can see dito, dated siya ng Feb, ayan na. Feb, may rape case. Indian National Persecute rape case against him. Oh, dami pala talagang kaso nito ni James Kumar. Oo. Basag na naman boses ko. Akala ko ba okay na? Ba't basag? Basag na naman? Basag na naman ba?
Okay na. Hindi naman nabasag Nagloloko nyo na naman ako Niloloko nyo lagi kami nila Banat Bay so ito, panoorin natin. 17. As you can see. Okay. So, ito po, ayon dito sa balita, Indian national fears fabricated rape case against him. So, pertaining to James Kumar, ang sabi daw niya ay fina-fabricate, iniimbento, sinisira daw siya dito sa rape case against sa kanya. So, kahapon, 'di ba, pinakita ko sa inyo yung case na against sa kanya ng isang nagngangalang Gemma. Okay, Sumido, no? And then, ewan ko kung bakit iba yung pangalan doon, Gemma doon. Dito naman, iba yung pangalan dito. But, if we are trying to connect, it's... Pero posible naman na sirain siya. Yung nga pala, shoutout kay Ma'am Risa Ontiveros, meron pala dyan sa nakakasama nyo ng mga senator na may di ba ganito yung kaso niya, ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano ginagawa nyo? Pagtropa, okay? Yan rape case against him. Imbestigahan nyo to. Naku po, kasama nyo dyan. It's the same story, Ito po 2017. So basahin natin itong article na ito. Ito ay from Rappler, So Bacoor, Cavite. Ang sabi dito, Manila, Philippines, a rape complaint filed by 28-year-old woman in Cavite against several Indian nationals is under reinvestigation after respondents pointed out questionable facts and case which they said defied human logic. One of the accused is Manjinder James Kumar, president of Khalsa Diwan Indian Sikh Temple in Manila. Kumar believes that the case is linked to his work helping some of his community members fight back against a kidnap for ransom syndicate composed of fellow Indian nationals. So, ang gustong ipaintindi nitong si James Kumar, siya daw ay fini-frame up dahil daw siya daw ay lumalaban sa kidnap for ransom. As we go on, Kumar is questioning not just the victim's allegations, but how the case was able to prosper, given what he believes were peculiarities of a medico-legal report that did not support accusations of sexual assault, non-existent address where notices were supposedly sent, and the victim's own narration of events which his camp claims defied human logic. So ito yung abduction at rape. Ito yung binasa natin kahapon Pero dito ang pangalan ay Richelle Estorgio. Ayan. Ano to? Baka iba naman to. Oo, baka iba si Gemma, iba din tong si Rochelle Custodio. Dapat ipanawagan natin to sa ipanawagan natin to sa tawag dito sa mga senador diyan. Tignan niyo, nandiyan nakakasama niyo pa, may mga picture pa kayo diyan. Tapos ano pala to, ang dami palang kaso nito. Tapos nandiyan sa Malacanang. Nandiyan sa gobyerno natin. Naku po LLM shoutout. Naku po, delikado yung delikado yung ginagawa niyo diyan. Yung mga nandiyan sa gobyerno natin, In the complaint, a certain Richelle Estorgio claimed she was forced into a van in January 2016 by Kumar, his mother, and several others under the pretext of offering a job. Ayan, trabaho daw ino-offer, kunwari. When ganun din naman yung kay ganun din yung kay Gemma.
'Diba? Yung kay Gemma, ganun na ganun yung ano eh. Ganun na ganun yung ano kay Gemma. Yung offer, yung about daw dun sa ano sa ano yun, OFW. So ano to? Congressman at senado, miyembro na ng sindikato. Naku, wag naman sana. May mekos-mekos na ng government. Oo, mahirap yan. Naku po, nandyan pa sa loob niya yan. Giorgio boarded the van. She was surprised to see 6 men inside. She tried to resist, but was blindfolded and told in broken Filipino, "Wag ka na laban, wag ka rin gawa." After she appealed to be released, one of the men told her again in broken Filipino, "Pakawalan ikaw, pagsawana Manjinder Kumar." Yan. In her complaint, Estorgio claimed that she was later led into a room and raped by 3 men, including Kumar. A resolution from the city prosecutor's office dated August 16, 2016 and signed by Associate City Prosecutor Michael Phillips Silvala and City Prosecutor Johnny Umpong approved the filing of the case in court. According to the prosecutor, the respondents, Kumar, his mother, Bhupinder Singh, Mandip Kumar, Paramjit Singh, and Gujar Singh, had been subpoenaed at their last known address but had failed to appear and submit evidence. 2 months later, Judge Matias Garcia II of the POCOOR. Para kung mapapansin nyo, bakit ano yung title ko dyan? Bakit ko pinag-iingat or sinasabi ko delikado ang buhay ni Morales? Alam nyo, kasi kung etong mga ganitong kaso nga nalusutan ni James Kumar, talagang hindi basta-bastang tao to. Oo, talagang alam naman natin ngayon, 'di ba? Na tawag dito na nadamay siya or nabanggit na yung pangalan niya sa PDEA Leaks. Oo, ay baka mamaya etong tao na to ay isa pala to sa mga hindi natin alam. Ito disclaimer, hindi naman po sa pero baka mamaya isa to sa pinakamalalaking sindikato na dito sa Pilipinas, 'di ba? Oh, dami niyan. Picture ng mga senador. Oo nga, nakita ko na nga po. Jay, delikado ka kay Kumag. Yun na nga din Tapos medyo kahawig ko pa daw. Visit na yan. Sabi ba naman sa live ni Jojo kahapon nun, Jay, medyo kahawig mo si Kumar. Puta, dahil ko yung kahawig ako, si Kumar pa. Okay, shoutout kay Sir Spencer, subscribe niya yan. Grabe pala to, Sir Spencer, no? Oo. Visit na yan, ang dami palang kaso nito. Dapat ina-actionan to ni Risa Ontiveros. Di ba? Dapat ina-actionan to ni Risa Ontiveros. Oo, hindi yung walang yan parang nangyayari dito sa atin ngayon Parang parehas to sa kaso ni ni Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Oo. Oh, parang kamukha mo nga. Visit, isa ka din. Bacoor Regional Trial Court Branch 19 issued a warrant of arrest against the respondents. Kumar's mother, Balbir Kaur, was arrested in November 2016 as she was leaving the Indian Sikh temple in Manila. It was only then that Kumar's camp learned of the complaint, prompting them to file an urgent omnibus motion for reinvestigation and the lifting of the warrant of arrest. Okay. Questionable circumstances. Questionable circumstances. In their motion and
In various motions filed in later months, Kumar's camp questioned the facts of case and stressed that these details should not have merited the issuance of warrant of arrest. They said they were unable to address the allegations early on because they did not receive any notice about the complaint and the preliminary investigation. Kumar's camp produced certification that the addresses supplied by Storgio did not exist. Yun daw yung counter nila. It is therefore peculiar how the investigating prosecutor was able to have allegedly caused the service of subpoena when the indicated address is not only incorrect but is also inexistent. So ang counter ni Kumar ay wala daw silang natanggap. Wala daw silang natanggap na subpoena. So bakit daw nag-issue ng warrant of arrest? Ayun na nga po Ma'am Elme. No? Yung totoong kriminal di pinapansin pero yung mga matitino tinatamaan ng kaso. Kaya nga katulad ni Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Sila Mayor Rama, sila Obahib na kung ano-anong mga ibinabato sa kanila. Pero tignan mo ito, walang yan. Tapos nasa Senado pa to. Alam nyo naman si Jay, lahing foreigner. Uy, wala. Putragis meron, mami. Okay na. At pati daw yung address daw ay non-existent. Kumar's camp also pointed out that the medico-legal examination conducted in Storgio just days after the alleged rape. Ang hinala ko nga dito mga ka-DDS, ang hinala ko dito baka mamaya kasama to sa PDEA leak. Oo. Baka etong si James Kumar na to, ito yung isa sa mga pinakamalalaking sindikato rito. Baka lang naman baka lang naman, baka. Hindi ko naman wina 100%, baka magurugur tayo. Baka mauna pa tayo kay Morales. Si Jinggoy convicted, tama. Yari ka Jay, hawig mo kaya nga diba? Tapos ngayon, ang lalakas ng loob, dapat, diba? Excuse me. Diba ipapatawag to ni Senator Bato de la Rosa? Yun naman, diba? Sa, papatawag daw to, kaya abangan natin yun. Kung anong sasabihin nito ni James Kumar. Dapat, Senator Jinggoy, dapat yung ginawa mo kay Jonathan Morales na pag-iimbestiga, gawin mo ngayon kay James Kumar. Diba? Tama po ba yun mga ka-DDS? Dapat gawin niya yun. Katulad nung about nung mga dati ng mga kaso na inuungkat ni Jinggoy. Dapat ganun din ang gawin ni Jinggoy Estrada dito kay James Kumar para it's a tie. Para walang masabing total magkaibigan naman kayo. Nakikita-ngita nga doon sa picture, di ba? Close, kayo sanggang dikit kayo diba? Dapat, total kaibigan mo naman yan, sabihan mo na lang na kailangan kitang kailangan kong anuhin yung kaso mo Tol James Tol James. Tol James intindihin mo na lang ako kasi senator ako. Pero kaibigan kita basta wala tayong personalan Ganun na lang kausapin mo. At least magmukha ka man lang hindi ka one-sided sa amin ng mga Pilipino na nakasaksi sa ginawa mo kay Morales. Dapat ganun ang gawin mo. Asahan namin yan, Senator Jinggoy, kapag naging malumanay ka kay James Kumar, alam na this. Diba? May ambag si Kumar sa gastos ni Bangag sa election. 20 million. Sinabi ko yung kahapon, diba? 20 million pesos ang binigay niya kay BBM. Hindi gagawin ni Jinggoy magkasabwat yan sa illegal na transaction. Hindi natin alam. Wala naman tayo sinasabing ganyan dito, no? Mahirap magbintang na wala tayong sapat na ebidensya. Tama, gisahin ni Jinggoy si Kumar na mafia. Mafia ba? Masaklap itong bayan natin. Pag pinasok ng sindikato, kaya
Tanong ko sa mga PNP at AFP, kayo ang inaasahan ng taong bayan, wala nang iba. Biruin nyo, ano? Nasa gobyerno natin ng isang kriminal, isang convicted. May kaso to, guys, hindi to birong kaso. Oo, dito pa lang kay Ma'am Gemma, ang kaso nito ay illegal recruit. Tama ba? Illegal recruitment? Tama? Tingnan ko nga. Nandito yung kaso niya sa Manila. Parang pinagtangkaan pa nga ang buhay nila, immigration, NAIA immigration. Emited Kumar, James Kumar, migrant under. So illegal illegal recruiter, no? Tama? So ang dami pa. Big time smuggling at kidnapping. Nako, delikado. That in action. Oy, ma'am, shoutout po kay Risa Ontiveros. Yung tropa nyo dyan, may kaso po palang rape case. Di ba? Yan po yung nyo, yung inyong tawag dito, ang inyong katulad nung kay Pastor Apollo Kibuloy. Dito, pakitaan nyo naman kami ng maganda-ganda. Oo, ang dami pala biruin nyo, nakakaharap nyo mismo pala yung mga rapist na mga tao dyan sa gobyerno, tapos hindi nyo ina-actionan. Ano bang klaseng mga senador kayo? Senator Jinggoy, anak ng titing, ito, ebidensya. That there were non-specific gynecologic findings at the time of examination, but does not rule out sexual assault. Okay? An annotation also read, no lacerations noted. It was also questionable how Estorgio was able to remember the full Indian names of her alleged abductors, Kumar's camp pointed out. It is even less likely that the accused in this case called each other by their full names as they were purportedly committing the crime charged against them. So ang sabi ng kampo ni Kumar, paano nila alam yung pangalan namin? Ay paano alam ni Estorgio ang pangalan namin? Ganun ang counter niya. In December 2016, the RTC granted Kumar's camp's request for a reinvestigation of the case, but denied the request to lift the warrant of arrest. So hindi na lift yung warrant of arrest. Nabigyan ng pagkakataon na ma-investigate muli, pero andun pa rin yung warrant of arrest. The judge amended this order on January 27, 2017 to include lifting the warrant. Citing portions of the victim's narration, the court said that Estorgios readily agreed to board the van was rather against human conduct and behavior. The court also took note of medical legal certificate that contradicted the victim's accusations. If indeed complainant was repeatedly raped, a penetrative abuse and some injuries would have been noticed in the vaginal area or in the vagina, but it appears from the masailang bahagi ng katawan ng babae. Certificate that no injuries were noted. Okay. Malay natin, di ba? Okay. Pwede rin ganun, pwede rin malay natin, di ba? Meron din naman yung talagang may mga babae na talagang wet na wet kahit wala pang foreplay or pre, di ba? Malay natin. Not to point here. Mga girl na dyan. The mere fact na merong penetration, di ba? Target of syndicates. Kumar believes that the syndicate targeting India. Ma'am Cindy, saan niyo po napanood yun? Kinakatakutan ng Indian community in Philippines? Si James Kumar? Talagang to. Talagang talagang big timer to. Pananinoy mga politiko kanya-kanyang nakaw. May panahon yung si Gemma nga Oo, yung kay Gemma nga, 'di ba? 2015 na post 'yun. Oo, 2015 na post ni Gemma.
2015 na post niya kay Noynoy Aquino. So ngayon lang lumabas tong issue na to. Saan eh? Tama. Yes. Saan nakita? Meron kayo? Pasa nyo nga sa akin sa Facebook ko para matignan natin. Bakit hindi hulihin yan si James Kumar? Sindikato man yung kaya. Kaya nga eh. Yun dyan. Tignan nyo dito natin mapapansin kung gaano kabayas yung gobyerno natin, no? Biruin nyo nakakasama nila sa picture. Kakasama nila kung saan-saan ang isang sindikato. Diba? Ang tanong ho dito, bakit patuloy pa rin to na nasa, tapos may pwesto pa to, diba? Tama ba ako? Ano yung pwesto niya sa government? Ano yung pwesto niya sa government? Tapos may ano pa ata to sa gobyerno. Tapos nakakasama ng mga senador, mga matataas na opisyal ng gobyerno, sekretary pa ng, di ba? BACC. Tapos eto ialin tulad natin to kay Pastor Apollo Quiboloy kasi ganito din yung kay Pastor. Tingnan nyo kay Pastor Apollo Quiboloy, di ba? Pinaginitan nila ng gusto. Pero itong nakakasama mismo nila, patching ako. Pero itong nakakasama mismo nila sa gobyerno, hindi nila tinutugis, hindi nila inaano. Ito naman, ano daw to? Fake news ka naman. Ito na naman sila. Anong masasabi mo doon sa picture na kasama ni Duterte si Chinese drug lord? Chinese drug lord. Ikaw, may ebidensya ka bang drug lord yun? Tanga! Bobo! Inutil! Binuha. Ang inantong kahit na ito, sisingit ka na naman dito. Paglaruan yan, hindi ko i-hide yan paglaruan yan. Senator Risa Ontiveros, Senator Jinggoy Estrada, at sa lahat po ng mga senator dyan, ay baka pwede nyo naman pong imbestigahan itong si James Kumar. Kung totoo po ba or hindi itong mga kaso nito. Para naman kahit paano maging pantay naman kayo sa paningin namin. Kasi napapansin mo namin kapag medyo dikit sa Duterte, yung mga inaakusahan or pinapatawag nyo sa inyong hearing sa Senado, medyo iba po yung dating sa inyo. Ito naman po, panahon naman na siguro para naman maging iba yung paningin namin sa inyo or pagkakilala. Try nyo naman po na usigin itong si James Kumar na kagaya po ng pag-usig nyo kay Jonathan Morales at kay Pastor Apollo Quiboloy. Dapat ganun na ganun po, ha? Hindi porket baka mamaya scripted ang gawin nyo, ha? Baka mamaya magbabait-baitan lang kayo sa magbabait-baitan lang kayo sa tawag dito, magbabait-baitan lang kayo sa hearing. Parang baka maging friendly hearing ang mangyari nun, ha? Wag naman ho sana. Sana ganyan lang gawin nyo. Ito, pagkakataon nyo na to. Pagkakataon nyo na to para patunayan nyo na hindi talaga kayo mga one-sided at wala kayong kinikilingan. Pero sana, yung gawin nyo ay katulad nga ng kay Pastor Apollo Quiboloy at kay Jonathan Morales. Dapat ganun na ganun yung pag-iimbestiga nyo. O baka sabihin dito ni Senator Jinggoy Estrada, matagal na to, okay na yung kaso. Kahit na. So abangan natin to sa next hearing kasi papatawag nga to ni Bato de la Rosa, di ba? Dahil eto nga, yung nakita sa CCTV. Gusto niyo na ba talaga makita yung picture ng CCTV? Hanggang sa Messenger, kinukulit niyo ako Eto, mapakitaan ko kayo saglit. Hanggang sa Messenger kasi kinukulit niyo ako talaga hindi yan.
Paano ba? Nasaan na yan? Hindi ito yun. Diba lang kasi hanggang kasi sa messenger, kinukulit ako eh. Ha? Pag-usapan natin yan mamaya. Yung kay Pacquiao na yan, no? Nakakatawa nga yung kwento na yan eh. Mamaya pag-usapan natin. Sino ba makita talaga? Ha? Hindi yan. Ito, gusto nyo ba makita to? Ito yung magnanakaw sa sa amin nung 2016. Nakita sa kitang-kita, huling-huli nanakawin yung bike dun sa loob. Ayun ba yun? Ano gusto niya makita? Mamaya na. Easy lang kayo. So, dito lang tayo sa kay Jojo. Dito muna tayo kay Jojo. Maybe behind the rape complaint. So, meron daw anong tawag nito? Nag-frame up sa kanya. Ayon sa kanya. Kumar said that ganyan din yung kinatwiran ni Pastor Apollo Quebuloy. Hindi naman pinaniwalaan ng Senado yan. So, kapag sinabi niya yan sa hearing at kapag nilitis siya ni Judge Attorney Senator Risa Ontiveros, lagot siya dyan. Lagot si James Kumar dyan. Kapag nilitis siya ni Judge Risa, ni Judge Attorney Senator Risa Ontiveros, ganyan na ganyan din yung sinabi ni Pastor eh. In the late August, he had received several texts from an unknown number threatening him that his days were numbered if he did not withdraw the cases he had filed against them. Sabi daw, may warrant of arrest ka na, kaya tumba ka namin ng legal. Shoutout po. Naku po. Okay. So, ibig sabihin, may pala talaga to sa mga tumba-tumba, no? So, ibig sabihin, alam nyo, isipin nyo maigi, yung sinasabi dito ni Jojo de Guzman at yung sinasabi ni Jonathan Morales, halos tugma eh. Diba? So, baka nga yung time na pinapatawag si Jonathan Morales, diba? Sabi ni Jonathan Morales, pinapatawag siya, kausapin daw siya ng isang James Kumar, isang Indiano daw. No? Baka nung mga time na yun, baka pinagpaplanuhan na talaga siya. No? Baka kaya siya pinapatawag ni James Kumar, baka, alam niya na, hindi natin kasi, andito sa na to eh. Hindi ko lang mabuksan yung Hindi ko lang mabuksan dito natin mabubuksan yung chat ni yung chat ni ito 2015 Gemma Fumido, open letter to President Benigno S. Aquino, President of the Philippines, Malacanang, Manila. Dear Mr. President, naku, English pala to, Mr. Manjinder James Kumar, an Indian alien in my country against immigration commissioner. Dito tayo sa bandang Tagalog para maganda. Maintindihan ng lahat. Ito naman si Ma'am Gemma eh. Hindi maganda rito makausap natin si Ma'am Gemma. Alam mo, chinat ko to si Ma'am Gemma kaso mukhang matagal na yung Facebook. Parang hindi na Ito yung sinabi daw ni James Kumar. Hindi mo ba kita kung sino ako? Dito. Boss ako. Ikaw po. Grabe, minura pa Putang ina mo, Pilipina ka lang. Pilipina ka lang. Wala kang pera, ako mayaman. Gusto mo trabaho ka sa akin bilang katulong. Kasi kayong mga Pilipino katulong lang. Alam nyo, trabaho, pati yung pagkakabigkas pati yung pronunciation ng Bombay, kuwang-kuha dito grabe Pilipina. Yan po yung ito po yung yan po yung post ni Ma'am Gemma. Napakahaba po. Yan yung post ni Ma'am Gemma, na hindi natin mabuksan kasi wala pa tayong Facebook. Sobrang haba po niyan.
No, siguro, ano, ito pa yung pinakamalupit dyan. Yung nandito na yung picture niya. Oh, ayan yung mga picture niya po. Ni James Kumar. Yan. So, ito. Click natin. Si James Kumar po. Yan, kitang-kita. Kuwang-kuwa. Ops, may mga ano. Tapos ito po yung kaso. Yan. Oh. Diba? Kaya nga, Mr. Morales, mag-ingat-ingat ka kasi hindi biro yung mga kalaban mo ngayon. No? Sindikato, malaking sindikato yan. Okay, speaking of Jonathan Morales, so ito may papanood din tayo na may sinabi ni Jonathan Morales kay BBM, maraming nabudol, ex-PDEA agent. Oh, marami daw nabudol. Nabudol. Sino ba mga nabudol? Sino ba mga kasamahan ko nabudol dito? Panoorin natin. Pang na sinagot ni dating PDEA agent Jonathan Morales ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isa umano siya ang professional liar. Hirit ni Morales, hindi naman siya kundi si Marcos Jr. ang may dapat na patunayan. At yon ay ang pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Ang mabuti raw gawin ng Pangulo ay magpa-drug test para masagot na ang isyong ito. Ang buong detalye mula kay Almar Forzuelo, exclusive. Tinawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isang professional liar ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Sinabi pa ng Pangulo na maihahalin tulad umano sa isang jukebox si Morales na kapag nahulugan ng barya ay kakanta. Ito ang naging sagot ni PBBM kaugnay sa ginawang public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nito nakaraang araw. Sentro kasi ng nasabing pagdinig ang ginawa ni Morales na pre-operation report, order letter at authority to operate para hulihin ang artistang si Marcel Soriano at nooy senador na si Marcos Jr. dahil sa paggamit ng illegal na droga. Sa exclusive interview ng SMNI News kay Morales araw ng Biyernes, nilinaw nito na hindi niya inaakusahan ang Pangulo na gumagamit ng illegal na droga. Anya bilang investigador ay ginawa niya lang ang kanyang trabaho na isulat ang report na ibinigay mula sa isang confidential informant. Alam mo, nakakaawa ang ating Pangulo, no? Dahil wala akong natatandaan na inakusahan ko siya. Yung pagkakadawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon ay sinagawa ko at ito yung... Doon na nga alam nyo kahit ako medyo natatawa ako dun sa inasal ni BBM kasi kasama sa investigasyon yun pero bakit parang masyado kayong affected. parang masyado kayong defensive no? Tama naman sinasabi dito ni Jonathan Morales na naaawa siya kasi parang hindi maintindihan ni BBM ang napag-uusapan about sa PDEA leak. Alam mo, nakakaawa ang ating Pangulo, no? Dahil wala akong natatandaan na inakusahan ko siya. Yung pagkakadawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon ay sinagawa ko at ito yung nireveal ng confidential informant at inireduce ko nga doon sa sworn statement. Dahil dito hinamon ni Morales si Bongbong Marcos na kung nagsasabi ito ng totoo na hindi siya gumagamit ng illegal na droga at kung wala itong itinatago ay dapat magpa-hair follicle drug test ito. Kaya pagka ganito yung yung kilos o pananalita ng ating Pangulo marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan. Yung magpa-hair follicle drug testing siya. Kaya kung meron man sa kanila, ang may dapat patunayan, yun ay si BBM at hindi si Morales. Confidential informant ang may personal knowledge. Yun ang nakakita sa kanya, hindi ako. Kaya nakakahiya yun, no? Turuan ka ng isang ex-PDEA agent. Isang Pangulo tinuruan ng ex-PDEA agent. Nakaka-insulto lang yun, no? Alam ba, masamang tao pala si BBM at Lisa, ginamit nyo si Sara at magaganda dila dila sa panahon ng eleksyon ngayon sa nahalaw kayo ganyan na taong bayan ang sama mo BBM, may oras ka din. Nako. Ayan na. Daming mga galit dito kay BBM ngayon, walang dahilan para sabihan ako na nagsisinungaling.
Ngayon, ang burden of proof nasa kanya. Magpa-drug test siya para patunayan niya sa taong bayan na hindi siya nasa Ang masama ho nito, kapag nagpa-drug test po si BBM, ang masama ho nito, nanaginip na naman ako. Ito na naman siya palaginip. Nanaginip na naman ako eh. Hindi mo malaman yung panaginip ko? Kagabi? Sarap na talaga ko. Naka-number 4 yung aircon eh. Panaginip na naman ako kagabi, guys. So, kakaiba yung panaginip ko kagabi. About dito sa drug test na to. Alam nyo ba, ang panaginip ko? Nagpa-drug test. Excuse me. Nagpa-drug test daw itong si BBM. So, yun nga, nagpa-drug test kasi yun na yung gusto ng taong bayan at gusto ni Morales. At para matapos na daw yung issue. Kaso, ang lumabas daw sa drug test ay negative. Yun pala, medyo minekos-mekos daw pati yung pagda-drug test. Negative, hindi positive. Talagang malinis ang ni BBM. Doon sa panaginip ko, medyo minekos-mekos daw. Ewan ko kung saan yun ay panaginip lamang yun. Tsaka ito sino ba naman tanga? Kung halimbawa man lang na itong si BBM ay magpa-drug test nga. Pag itong si BBM ay nagpa-drug test. Isipin niyo maigi. Hindi naman tanga yan para positive. Kahit mag-positive or ano yan, ini-negative at ini-negative yan. Ano ka ba? Hawak nila lahat dyan. Siyempre si Dede, ano ka ba? Ay, okay, ulit natin. Influensya ng ipinagbabawal na gamot. Yeah. Tungkol naman sa tanong kung sino ang tunay na sinungaling, ito ang sinabi ni ex-PDEA Agent Morales. Alam mo, lumalabas na bumabalik sa kanya yung sinasabi niya eh. Dahil ang dami niyang nabudol. Marami siyang pangako na hindi natupad. Butok yun. Grabe yung mga banatan ni Jonathan Morales no? Maraming siyang nabudol. So, ibig sabihin, sinasabi ni Jonathan Morales na kung ang totoong professional liar ay si BBM. Kasi may point naman dito si Jonathan kasi nga, di ba, maraming pangako si BBM na hindi hanggang ngayon ay hindi natutupad. Ano na, yung 20 kilos ang bigas, 4 pesos ang pamasahe ng jeep, at ang dami pa. Di ba? Yun talaga. At least, etong si Jonathan ay about lang sa PDEA leak issue. Si Marcos kasi, Pilipinas, buong Pilipinas yung pinagkasinungalingan nun. Kaya kung may tutulad mo man, or may tulad mo sa isang professional liar, talagang lalabas na professional liar si BBM. Dahil buong Pilipinas ang pinagsinungalingan niya. Diba? Sinabi mo pa na negative talaga lahat, kaya minimekos-mekos. Kaya nga inahan ko na. Alam ko naman na ganun mangyayari pagdating ng araw kung sakali magpa-drug test. Ito ba tayo na? Huwag mo na ikwento, alamin mo na yung CCTV, ilalabas ba ngayon or di pa? Gusto niyo ba ilabas na natin? Pabutin niyo ng mga 2,000 tong viewers. Ilalabas ko kaagad, ha? May 16 ayos na ngayon, gumagamit na. Gumagamit na. May 16. So, tuloy natin. Meron tayong na tatawaging sinungaling, ito yung ating Pangulo. Talagang sinungaling siya sa taong bayan. Tama. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar. Iba rin bumanat to si Jonathan Morales no? Iba ang iba ang tawag dito, iba rin yung yung tirada nito Sabi nito, sabi ni Ilagan, Jay, ka-member ka rin ng Jukebox Vlogger. Ewan ko, sino ba yung mga Jukebox Vlogger na yan? Mas okay na maging Jukebox Vlogger kaysa sa mga bayaran na vlogger.
Tapos papakain mo sa anak mo, gagamit mo sa pang-ospital na anak mo. Tutangin lang yan. Pinagkitaan mo sa pagbayad ng prinsipyo mo. Wag na lang. Mas okay na maging jukebox vlogger, no? Kesa sa mga bayarang vlogger. So kayo, anong masasabi nyo rito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At dito naman tayo sa isang video na kung saan saan yan? Si Anong pangalan nun? Marcelo